Sinusubok ba ni Lord yung pananampalataya mo ngayon, kapatid? Ang hirap, no? Sobrang nakaka-challenge talaga kapag yung faith mo na, yung sinubok ng Panginoon, pinadaan ka ng Panginoon sa apoy, parang ang hirap gamitin ng pananampalataya kapag hirap na hirap ka na. Pero this is the time pagganahin yung faith na meron tayo, kasi yung faith na meron tayo galing mismo kay Lord. Kaya kung sinusubok ka ngayon, kapatid, use your faith. Believe. Just believe. Don't be afraid. Kasi baliwala yung faith natin kung di tayo papadaanin sa mga pagsubok, sa problema. Kaya pinadala ni Lord, inalaw ng Panginoon yung problema na yan para magamit yung faith. Kasi kung nakatenga lang yung faith natin, paano madedevelop? Paano mag-grow yung faith kung walang problema? Kung walang matinding pagsubok? Alala niyo yung story sa Bible. Nung time na nasa laot sila, yung mga disciple ni Jesus, si Jesus natutulog, dumating bigla yung malakas na bagyo, umalo ng napakalakas, pumapasok na yung tubig sa bangka nila, tapos takot na, nagpapanik na yung mga disciple ni Jesus. Tapos sabi nila, kay Jesus, ginising nila, Lord or Rabbi, baliwala ba sa'yo na tayo ay malunod at mamatay? Pero sabi ng Lord pagkagising niya, where is your faith? Kapag may problema na para bang 50-50 or sobrang tindi ng pinagdadaanan natin, yung shaking of faith natin, yung bagyo ng buhay natin, ang unang tatanungin, hahanapin ng Panginoon sa atin, yung faith. Where is your faith? Kasi gusto ni Lord gamitin natin yung pananampalataya natin. Dahil yun ang gusto makita ng Lord sa buhay natin. Yung pananampalataya, gamitin natin. Huwag natin i-stuck lang. Huwag natin itago yung faith natin. Lalabas yung faith kapag may problema, kapag may bagyo. Dapat kapag binabagyo ka ngayon, ilabas mo ang faith mo, gamitin mo ang faith mo. Yun ang hinahanap ng Panginoon.